Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bang! Ang matalas na si Bat ay dapat na hindi matatalo. Sa bilis at lakas niya, naniniwala siyang kahit na sino ang nakatayo sa kanyang harapan ay tiyak na dudurog sa kanyang bituka ang si Bat. Ngunit ang solusyon sa oras na ito ay gumawa ng isang malaking biro sa kanya. Sa putok, ang tiyan ni Aaron ay buo pa rin, ngunit ito ay ang si Bat, na ganap na nagbago sa dalawang seksyon sa sandaling ito. Ganap na sira, pero laking gulat niya kaya wala na siyang oras na gumawa ng ingay. Ang malaki at mabangis na kanang kamao ni Aaron ay tumama ng husto. Ang refleksyon ng napakalaking apoy ay patuloy na lumaki sa kanyang natakot na mga mata. Ngunit nang tuluyan na niyang matakpan ang lahat ng kanyang paningin, sa kritikal na sandali, ang bowl ang apoy ay biglang naglaho muli. Nang bigla siyang lumingon, bigla niyang nalaman na ang malaking bola ng apoy ay dumaan mismo sa kanyang ulo at sumugod sa espasyo sa likuran niya. Sa madaling salita, sadyang ibinaba ni Aaron ang kanyang kamao sa huling sandali at piniling isuko ang pag-atake. Gayunpaman, kahit na ito ay upang sumuko, ngunit sa oras na ito ang Queen Ant ay pareho. Dahil halatang-halata na sa kilabot ng kapangyarihan na kakalapit lang niya, alam niya na kung tatamaan siya ng ganoong kapangyarihan. Pagkatapos ay mayroon lamang isang pangwakas na kinalabasan. Nawasak at namamatay ang mga tao. Bilang karagdagan, sa kanyang buong suntok, ang Aaron ay hindi nasugatan ng hindi umiwas, kaya ang resulta ng labanan na ito ay napakalinaw. Nawala siya. Ngayon, naniniwala ka na ba? Tumingin si Aaron sa kanya at mahinahong sinabi. Bagaman mayroong 10,000 na ayaw sa aking puso at 10,000 na ayaw aminin sa aking puso, sa sandaling ito, ang katotohanan ay mas mahusay kaysa sa lahat ng mahusay na pagsasalita. Ang kalahati ng sibat sa kanyang kamay ay nakalas, at ang dating galit ng Reyna ay nawala ng walang bakas. Well, natalo ako. Tumango siya, ngunit hindi mawawala ang lahat ng tribo ng langgam. Nang bumagsak ang mga salita, bahagyang gumalaw ang kanyang bibig, at isang bahagyang at matalas na boses ang direktang pumasok sa kanyang bibig. Agad na sumimangot si Aaron at ginalaw ang kamay. Direktang tinatakan ng enerhiya ang pasilyo upang maiwasan ang anumang tunog. Gusto mo bang ilipat ang mga Risquare? Hindi masaya ang Aaron. Kung ililipat mo ang lugar na ipinagbabawal ng Ant Tribe natin, natural na 10,000 langgam ang kukubkuban. Malamig na sigaw niya. It doesn't take me much effort to kill you, not to mention the Ant Tribe. Kailangan mo bang pilitin ako? Naiinip na sabi ni Aaron. I never wanted you not kill me. I even begged you to kill me. Dahil pinadala ka ng asot dragon, hindi ako nakikipaglaban sa'yo. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Mas mabuti papatayin mo ako, o papatayin kita. Pagkatapos, biglang inatake muli ng Queen Ant ang Aaron. Bagamat labis na nabalisa si Aaron, talagang wala siyang magawa sa sandaling ito. Direkta siyang lumaban gamit ang isang kamay laban sa selyo ng pasilyo. Salamat sa proteksyon ng baluti, ang Reynang Langgam ay parang bumabalik sa kamatayan. Naturally, mahirap makipagtalo kahit na kasing lakas ito ni Hansani. Bagamat maaari nitong patatagin ang anyo, palaging mahirap ihinto ang trend. Kapag umatake ang mga langgam, talagang hindi natatakot ang Aaron. Nag-aalala lang siya na si Ivory, na nasa energy circle pa rin, ay haharap sa gulo. Sa makatuwid, ang selyo ng pasilyo ay hindi maaaring alisin. Ngunit kung ikaw ay maantala at atakihin ng Reyna Langgam dahil dito, kahit na isa ka talagang elepante, sa huli ay kakagatin ka sa hangin at tuluyang babagsak. Sa makatuwid, dapat nating baguhin ang sitwasyon. Paano natin mababago ang sitwasyon?
Sumimangot si Aaron, at ang buong lalaki ay nasa malalim. Napag-iisip, bigla naman siyang parang may naisip, sa sumunod na segundo, na may mabangis ng ngiti, diretso niyang hinaranggan ang Reyna langgam gamit ang isang kamay at kinalag ang harang ng pasilyo, ngunit ang kanyang katawan ay sumugod sa gitna ng latian sa oras na ito, ang Queen Ant ay pumunta lamang upang salakayin ang selyo ng pasilyo, ngunit sa oras na ito, natagpuan niya ang pag-uugali ni Aaron, sa kasalukuyan, sinundan niya ito kaagad pagkagat niya ng ngipin, ngunit pagdating niya, nakita ni Aaron ang susi at inilagay ito sa butas sa gitna. Hindi. Storytelling channel sa YouTube. Nang makitang pipikutin na ni Aaron ang susi, labis na nag-alala ang Red Ant Queen na hindi man lang niya naramdaman na itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumuko. Mula sa kanyang ekspresyon, nararamdaman ni Aaron ang kanyang kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan sa oras na ito. Hanggat hindi mo bubuksan, ay, papakinggan kita. Nakita ng Queen Ant na huminto si Aaron, kaya naging mas malumanay at nagmamakaawa ang kanyang tono. Sumimangot si Aaron at hindi nagsalita ng ilang sandali. Kamakailan lamang, ang Reynang langgam ay parang buhay at kamatayan pa rin, ngunit sa isang kisap mata, ang ugali na ito ay tuwirang lumiko ng 180 degree. Ito ay talagang nakakagulat. Kasabay nito, ginagawa rin itong maunawaan ng Aaron ang hindi pangkaraniwang sitwasyon sa kasalukuyan. Bakit ka ba kinakabahan dito? Si Aaron ay tumingin sa kanya na nagtataka. Bahagya siyang nag-alinlangan, ngunit sa huli ay ibinaba niya ang kanyang ulo at tumangging magpaliwanag. Parang may mahirap itago. I'm entrusted. Kung hindi mo ipapaliwanag ang stake, wala akong magagawa. Ipagpatuloy ko lang ang gusto kong gawin. Kaya magsisimula ako sa susi. Ngunit kung handa kang sabihin ito, titimbangin ko ang benepisyo at kamatayan, at maaaring gumawa ng ibang pagpipilian. Bumagsak ang mga salita, at mahinang tumingin si Aaron sa Queen Ant. Matapos marinig ang talumpati, nag-isip ng kaunti ang Queen Ant at tumangala sa Aaron. Sa katunayan, ang sinabi ng Aaron ay hindi makatwiran, ngunit ang tanong ay kung ang Aaron ay nagkakahalaga ng pagtitiwala. Walang sagot sa tanong na ito sa ngayon, ngunit may sagot man o wala, isa rin ang alam niya. Ito ang tanging pagpipilian niya. Well, masasabi ko sa'yo kung ano ang hinahanap mo kapag pinapante ka dito. Ano? Isang dragon egg, o ant egg? Anong ibig mong sabihin? Parehong itlog ng dragon at itlog ng langgam. Malamig siyang ngumiti, narinig mo lang na ang dragon ay may 9 na anak na lalaki, ngunit hindi mo alam na ang dragon ay may hindi lamang 9 na anak na lalaki, ngunit 10,000 anak na lalaki. Ang tinatawag na siyam, sa ilang lawak, ay kumakatawan sa bilang siyam, ngunit sa katunayan, ito ay mas metaphorical ng kawalang hanggan. Bagamat nangangahulugan ito na libu-libong tao ang nagulat, nangangahulugan din ito ng libu-libong tao. Pagkatapos ng ganoong paalala, sa tingin ko ito ay may katuturan. Isa sa kanila ang dragon ant. So ngayon alam mo na kung ano ang dragon egg, o ant egg. Sa kasamaang palad, ang lahat ng uri ng mga species na ginawa ng mga dragon at iba pang mga species ay naging sikat, ngunit ang mga dragon ants lamang ang hindi kailanman maisilang. Bakit? Kalsada ng Hansangki. Hindi ko rin alam na ang dragon ang pinakamalakas na bagay at ang langgam ang pinakamaliit na bagay. Inaakit ako ng angkan ng dragon sa ilalim ng bandila na lahat ay pantay-pantay. Natatakot ako na kahit ang Diyos ay hindi ito nakikita, kaya't manganak ka ng kakaibang dragon ant egg bilang parusa. Ang dragon ant egg na ito ay pulang-pula at sobrang init. Pabayaan kung ilang taon na itong hindi na ipanganak, ito ay nagdala sa atin ng walang katapusang mga sakuna dahil lamang sa hindi ito ipinanganak. Galing ka sa bunganga, dapat alam mo kung gaano katagal bago makarating sa amin. Sa puntong ito, dapat aminin ni Aaron na kinailangan nila ni Ivory ng maraming oras upang makapasok, na sapat na upang patunayan kung gaano kalalim ang City of Earthfire. Many years ago, in fact, ilang metro lang ang layo namin sa tuktok ng bundok. Napangiti ng mapait ang Reyna langgam at sinabing, dahil sa pag-iral nito ay patuloy tayong lulubog at lulubog. Siguro, maswerte ka, at least mahanap mo kami. Kung mabubuhay ka ng 100 taon, maraming bagay ang hindi malalaman. Bahagyang sumimangot. Si Aaron, ibig mo bang sabihin na ang apoy ng lungsod ng lupa ay lumulubog na, kahit na ang latian na ito, mabuti, ano pa, kung hindi ako nagkakamali, may kaugnayan ba ito sa dragon ant egg,
Kalsada ng Hansangki, hindi mahalaga, ngunit ito ay ganap na dahil dito, pagtibay ng Reyna Langgam, nang marinig ito, mas lalong kumunat ang noo ni Aaron, at ang buong tao ay hindi napigil ang mapuko ang interes dahil sa kakaibang dragon ant egg na ito. Ito ay sapat na kakaiba na ang isang itlog ay hindi kailanman ipinanganak. Bukod dito, direktang binabawasan nito ang distansya sa pagitan ng buong Earthfire City at Swamp nang hindi bababa sa libu-libong metro at halos 10,000 metro. Kalokohan yan, di ba? Talagang gustong malaman ng Aaron kung anong uri ito ng itlog at kung bakit ito lumikha ng ganoong fit. Sa pag-iisip nito, tumingin si Aaron sa Queen Ant. Kakaibang sabihin, mula nang ipanganak ito, kakaiba na ang itlog na ito. Namumula ang buong buo. Paglabas ng Reyna Langgam, kasing laki na ng kanin, pero kasing laki ng itlog ng gansa sa loob lamang ng 3 araw. Higit sa lahat, ang temperatura nito ay abnormally mataas. Gaano kataas ito? Halos masunog ito kapag hinawakan. Noon, gustong itapon ng ating mga kababayan, ngunit nagulat tayo nang makitang ang itlog ay may buhay na kumikislap. Ibig sabihin, ito ang ating mga tao na nabubuhay. At saka, naisip din ng Reyna ng Langgam ang Bastard Dragon at naniwala sa sinabi ng bastos na dragon sa sandaling lumabas ang Dragon Ant, ang pag-usbong ng tribo ng Langgam ay kalokohan, kaya paano niya ito matitiis na patayin? Kaya't inaalagaan silang mabuti ng pamilya ng Langgam. Upang mabawasan ang temperatura ng kanilang mga itlog, lumilipat sila sa gilid ng higanteng ilog at ginagamit ang tubig ng higanteng ilog upang mabawasan ang kanilang temperatura, upang magkaroon sila ng isang medyo ligtas na lugar para hintayin ang paglabas ng kanilang mga itlog. Hindi ko alam kung ilang taon akong naghintay. Upang maprotektahan ito, ang mga langgam ay nagtayo muna ng tirahan sa tabi ng ilog, at kalaunan ay naging isang maliit na lungsod. Ang higanteng ilog ay nasunog ng tuyo nito sa ang paglamig sa loob ng maraming taon, at unti-unting nalalanta upang bumuo ng isang latian. Napabuntong hininga si Aaron sa pagsasalita, kaya, ito ang dahilan kung bakit sa wakas ay tumayo ang lungsod ng Dewo sa latian. Tumanggo siya. Mabuti. Gayunpaman, kahit na ang orihinal na malaking ilog ay malaki, ito ay hindi kasing laki ng latian sa kasalukuyan. Ang dahilan kung bakit mayroon itong kasalukuyang hugis ay ganap na dahil nakita ng pamilyang Langgam na ang ilog ay nagsimulang matuyo. Upang maiwasan ang ilog ay ganap na naaalis, sinubukan nila ang lahat ng uri ng mga paraan upang kumuha ng tubig mula sa paligid, at sa wakas ay pinalaki ng palaki ang latian. Bahagyang tumanggo si Aaron, kahit na sa isang tiyak na lawak, simulan ang pampang ng tubig sa lupa. Tumanggo siya. Naintindihan ni Aaron. Sa madaling salita, ang itlog na inilatag nila ay mas katulad ng nasusunog na halimaw na sumisipsip ng tubig. Ang pagsipsip ng paunti-unti ay humahantong sa patuloy na pagbaba ng antas ng tubig. Upang patuloy na mapanatili ang pinagmumulan ng tubig, patuloy na kailangang galugarin ng pamilya ng Langgam ang latian sa mas malalim na ilalim ng lupa. Sa wakas, ang buong lungsod ay patuloy na naggalugad kasama ang latian, at ang binaling lupa ay nakatambak muli sa mga bundok. Matapos matuyo ng walang tubig, ito ay bumubuo ng tuloy-tuloy na hugis na nakikita noon. No wonder the mountains outside are in that shape. No wonder walang bakas ng tubig hanggang sa ibaba. Ngayon, sa wakas ay naiintindihan na ng Aaron ang lahat ng ito. Sa pag-iisip tungkol sa napakalaking pagbabago sa pagyanig ng lupa, kailangan kong bumantong hininga na talagang malakas ang pamilya ng Langgam. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit galit na galit ka sa Dragon Clan. Tumanggo si Aaron. The Dragon Clan makes me Ant Clan. I don't know how many generations have been trapped here for a long time. Day after day, year after year, binabayaran nila ang ugali niya that year. What are they if they are not bitches? Anak niya rin ang dragon ant egg na iyon. Nakatingin pa ba siya? Ngayon, bakit biglang magpadala ng 2 tao para kunin ito? Sa harap ng mga tanong na ito, dapat ding aminin ng Aaron na ang mga tao ng Dragon Clan ay talagang hindi kwalipikadong kunin ang mga dragon ant egg. Napabuntong hininga, tumingin si Aaron sa Queen Ant, mula sa iyong pananaw, naiintindihan ko ang iyong posisyon. Gayunpaman, bilang isang middleman, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, sa wakas ay tumanggo ang Reyna, sabihin mo na. Dahil ang dragon ant egg na ito ay nagdala sa iyo ng labis na sakit at pagdurusa, naisip mo na ba na kung aalisin ko ito,
maaari itong maging kaginhawaan para dito at sa iyo. Sa iyong mga kamay, maaaring hindi ito mapisa. Hiniling sa akin ng mga taong dragon na alisin ito. Baka nakahanap ako ng kaukulang paraan. At ikaw din, may pagkakataong makatakas mula sa Landfire City na ito. Gaya ng sinabi mo, ang Marshland at ang Landfire City ay palaging lumulubog, ngunit isang araw, ito ay lulubog sa ilalim, kaya mayroong walang bababa. Kapag masyadong mataas ang temperatura, tuluyan mong sisirain ang pamilya ng langgam, dahil masyadong mataas ang temperatura. Matapos marinig ang mga salita ni Aaron, ang Queen Ant ay malinaw na nagpakita ng bahagyang tanda. Naisip ba nila ang posibilidad na sinabi ni Han Sanchen? Siyempre, gayunpaman, kung minsan ang katwiran ay madaling talunin ng hindi pagnanais, lalo na ang pamilya ng langgam. Hindi nila alam kung ilang taon na nilang naranasan ang hindi pagpayag. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nagtaas ng ulo ang Reyna Langgam. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!